muki, muki, pau, 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 muki, muki, pau, 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 muki, muki, pau, 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 muki. For today's video, itong aming kaganapan, nag-request si Lola na linisan ko daw ang kanyang paa habang nakababad sa tubig. Minsan nga ay sumasakit ang paa ni Lola at ganito ang aking ginagawa. Nakababad ang paa ni Lola sa maligamgam na tubig at nililinisan ko gamit ang wipes at sabon. Maginhawa nga sa pakiramdam ni Lola ang ginagawa kong yan at kailangan na hindi madiin ang pagkuskus. Dahil madami ding ugat sa paa si Lola kaya naman minsan ay sumasakit din ang kanyang paa. Ganon din paraan ang ginagawa ko sa paa ni Nili kapag nililinisan ko. Ang pagiging caregiver o pag-aalaga ng mga matatanda ay talaga namang napakahirap at kung titingnan ng iba ay parang madali lamang. Meron pa nga nagsasabi na bakit daw ako'y nagpapaalila. Ang pagiging caregiver ay hindi yan pagpapaalila kundi yan ay marangal na trabaho para sa aming mga caregiver. Meron din nagsasabi na yak o kadiri daw ang trabaho namin dito. Dahil nabanggit ko nga dati, nakasama din sa aming trabaho ang maglinis ng dumi, yung talagang literal na dumi. Kaya naman sa trabaho namin pagiging caregiver sa hindi pwede ang maselan. Meron din nagsasuggest na bakit daw hindi ako mag-apply sa Amerika dahil tapos naman daw ako ng nursing. Napakagandang bansa naman talaga ang Amerika at maaaring mas mataas ang sahod sa Amerika kumpara dito. At meron ding oportunidad na makuha ang mga kamag-anak sa Pilipinas kumpara dito sa Israel. Pero mataas ang cost of living sa Amerika kumpara sa amin dito ng mga caregivers. At kung papipiliin ako, mas pipiliin ko pa din na maging caregiver dito sa Israel. Bukod sa magandang sahod ay maayos din ang trato nila sa amin dito at karamihan nga ay pamilya na rin ang turing nila sa amin. Katulad nga ng mga alaga ko na hindi na ako iba sa kanila at pamilya ang turing nila sa akin. Pero ang kagandahan dito sa Israel ay meron na ding agency dito na nagpapaalis kung gusto man lumipat ng ibang bansa para magtrabaho. Merong USA, Canada, London at iba't ibang parte ng Europe na pwedeng pag-applyan at mabilis din ang proseso para makaalis. Kaya naman yung mga wala ng working visa dito ay mas pinipili na lamang na lumipat ng ibang bansa. Ayan nga, tapos ko ng linisan ang paa ni Lola at ngayon naman ay pinuputulan ko ng kuko. Sa pagpuputol ko nga ng kuko ni Lola ay maliit na gunting ang ginagamit ko at hindi ako gumagamit ng nail cutter. Dahil nang dumating ako dito sa Israel ay gunting na talaga ang ginagamit na pamputol ng kuko ni Lola. At kahit nga sa kuko sa kamay ni Lola ay gunting din ang ginagamit ko. At bago ko putulin ay ibinababad muna ni Lola sa tubig ang kanyang kamay para lumambot ang kanyang kuko. At sa ganung paraan ay mabilis putulin ang kuko ni Lola. Nung nabubuhay pa nga ang anak na panganay ni Lola ay siya ang gumagawa nito, nagpuputol ng kuko ni Lola. At kahit nga sa pagpapaligo noon kay Lola nung nabubuhay pa yung anak ay siya din ang gumagawa. Nung nabubuhay pa yung anak ni Lola ay araw-araw ay pumupunta siya dito at tinutulungan niya ako sa pag-aasikaso kay Lola. Bihira nga lamang dito sa Israel na may mga anak na nag-aasikaso pa din sa kanilang mga magulang. Dahil kapag matanda na nga ang mga tao dito sa Israel at wala na silang kakayahan ay caregiver na lamang ang nag-aalaga sa kanila. At caregiver na lamang din ang kasama nila sa bahay at dinadalaw na lamang sila ng kanilang mga anak. Yung iba naman ay dinadala sa beta bot na tinatawag dito o retirement home kung saan ay may kanya-kanya din sila ng mga caregiver. Ayan nga't pagkatapos kong putulan ng kuko ni Lola ay nilalagyan ko naman ng lotion ang mga paa ni Lola at minamasahe. Gustong-gusto nga ni Lola na ginagawa ko yan sa kanya dahil masarap sa kanyang pakiramdam. Madalas nga ay sumasakit din ang paa ni Lola at isa nga din sa dahilan ay lagi lamang siyang nasa kama na nakahiga. Bihira nga lamang bumangon sa kama kaya naman wala ding exercise ang kanyang mga paa kaya naman madalas ay sumasakit. Ayan nga, tapos na ako kay Lola at ang sunod ko namang aasikasuhin ay ang isa ko pang alaga na si Nili. Tag-init na nga dito sa Israel kaya naman ang pinapasuot ko kay Nili ang kanyang mga damit na pang summer na. Bukod sa hindi mahirap pakainin si Nili ay hindi na din yan mahirap alagaan. Kapag sinabi ko nga sa kanya na tara maliligo na ay susunod na agad yan sa akin. Nung bago pa nga lamang ako dito sa Israel ay hindi nagpapaligo sa akin si Nili at lagi sinasabi ay malinis pa daw siya. Isa din yun sa epekto ng kanyang sakit dati. Ayaw maligo, ayaw magpalit ng damit at ayaw maglinis ng katawan. Kaya naman nung bago pa lamang ako dito sa Israel ay talaga namang ginagawan ko ng paraan kung paano siya malilinisan at mapapalitan ng damit. At isa sa paraan para makuha ko ang kanyang loob para malinisan at mapalitan ng damit ay kinakantahan ko siya ng happy birthday habang nililinisan ko at pinapalitan ng damit. Ayan nga't nilagyan ko din ng oil ang kanyang mga kuko para gumanda ulit ang tubo nito. Ayan at malinis na ulit si Nili, maganda ang aura at napakamasiyahin. Good vibes palagi at panay nga ang kantadiya ng kanyang paro-parong bukid. Bagong digo ako. Buhay, bagong digo ako. Kamusta, Nilush? Mabuti. Kumusta madla people? Kumusta madla people? Shoutout time! Shoutout po kay Rosalyn Tara ng Ilocos Sur. Shoutout po kay Giselle Montejo Asis ng Borongan City Province of Eastern Samar. Shoutout po kay Levi Melo Garso ng Cebu. Maraming pong salamat sa inyong laging panonood. Mag-iingat po kayo palagi.